na misery. Pagdalamhati, problema, suliranin, na hangga't pagdating sa huli, ano ba yung sinasabi ng Diyos sa Biblia, ba't di nangyari? Ibabalik ang lahat sa Diyos, ang sisi. Pero hindi niya alam na number one siyang persecutors at evildoers. So ito ang problema sa panahon natin na bibihira po nakapagpatuloy katulad nito. Okay, tingnan natin na Revelation chapter 2 verse 10. Huwag mong katakutan ang mga bagay na iyong malapit ng tiisin. Narito, malapit nang inilagay ng diablo ang ilan sa inyo sa bilangguan upang kayo'y masubok at magkakaroon kayo ng kapigatian. 10 araw magtapat ka hanggang sa kamatayan at bibigyan kita ng putong ng buhay. Ngayon, those are persecutors today and evildoers. Kailan ka mag-start ng unang araw dito sa 10 days na ito hanggang sa end of the day sa buhay ng isang tao? Kung palipat-lipat, walang tamang standing, walang tamang position sa pagsunod sa Diyos. Kasi pagka evil associations, member ng isang tao, wala talagang puwang yan sa provision ng Diyos. Although pwede siyang mabuhay, ang evil nga, nabubuhay. Pero wala siyang aasahan na eternal life. Sapagkat binanggit dito sa English, pakibasa po sa English Bible, chapter 2, verse 10. Fear none of those things which thou shalt suffer. Behold, the devil shall cast some of you into prison, that ye may be tried, and ye shall have tribulation 10 days. Be thou faithful unto death, and I will give thee a crown of life. Actually, ang tribulation, 10 days lang. Kapag naka-hit ka sa tamang paglilingkod sa Diyos, hindi pa ulit-ulit. This year, nag-testimony ang isang tao about tribulation. Next year, nag-testimony ang isang tao about tribulation. 10 days lang pinag-uusapan eh. Na ang 10 days, kumakatawan siya 10 utos. Na pag binilang mo yung 10 days na merong 24 hours bawat araw, na yung 10 days na yun na merong 10 24 hours, merong 240 hours. Hindi pwedeng 200 hours, 240 hours. Na yung 40 kumakatawan doon sa time ni Christ, time ni Moses, time natin, at yung 2 ay kumakatawan sa ibinigay na utos ng Diyos, 10 utos, 6 para sa tao, 4 sa Diyos. Utos para sa tao, 4 para sa Diyos. Kabilang na po diyan yung pag-separate sa associations ng evil. Anong merong associations ng evil? Bibigyan ka ng sakit. Pag binigyan ka ng sakit, pag nag-inom ka ng gamot, antukin ka. Ako, ilang beses ako magaranas ng antok pag uminom, lalo na yung mga gamot na masakit ang ulo mo. Mamaya, antukin ka niyan. Oo, sabihin natin gumagaling ka sa sakit dahil doon sa gamot. Pero kapag ikaw naglilingkod sa Diyos at gamit mong mga bagay na yon, yun pang magbibigay siya ng persecutions. Kaya masabi mo, sino ba talagang magkasunod, Pastor? Kasi yung 10 days, Pastor, meron ng 240 hours yan. Yung 240 hours, merong 10 days yan. Na yung tribulation, meron ng 10 days. Bakit hanggang ngayon, 2025, ito pa rin ang problema ko? No. Study yourself. Study your church. Study your family. Na hindi natin alam na tayo ay napabilang na doon sa associations ng evil. And you need to go out on that kind of associations. Hindi lang po yan sa pagkakaroon ka ng pakinabang sa bawat araw.
kundi ang pinakamabigat, yung meron ng kaibigan, sa salitang Tagalog, yun ang taga-sulsol sa'yo. Pag meron kang kaibigan na taga-sulsol sa'yo, yun ang mabigat. Sapagkat ang kaso niyan, usually, lalo na pag walang pinag-aralan, yung kinukurap mo yung mind, yung karunungan ng isang tao, na pinangunahan mo na meron naman siyang talino. Yung corrupting of mind. Ano yan? Karakter ng evil yan. Pagdideceive mo sa isang tao, pag-conquer mo sa kaisipan ng tao, na ikaw naman, porque friend mo, kaibigan mo, hindi mo nasasawatain. Ano yan? Doon mo susurrender ang buhay mo sa isang tao? Hayaan mo ang iyong buhay ng ibang tao ang magdiskarte para sa iyo? Hindi ganun, mga kapatid. Kasi ang evil associations, hindi nakalagayan. Pag nakita mo ang, halimbawa, SM, nakikita mo, papalitan ngayon yan, evil association, ewan ko lang kung may isang taong papasok yan. Landmark, palitan mong evil association, walang papasok dyan. Mga simbahan ngayon, lagyan mo yan, walang papasok. Pero nilagyan mo, Jesus Christ, lahat papasok. Pero, tingnan mo yung practice, yung service sa loob ng church, yung weekly celebrations, yung Sabbath, yung first day of the week. Pag tinignan mo sa scripture, hindi siya biblical. Kasi pag biblical, kung hindi siya nakasulat sa New Testament, kasi wala naman talagang sinulat ang mga apostol, kunong araw. Pero mayroong supporting verse sa propesya na ang sabi ni Apostol Pablo, tingnan muna natin na doon sa binanggit natin kay Pastor Armando. Yung 33, yung binigay kong scripture. Hebrew 11:32. Hebrew. Basahin natin. Chapter 11, verse 33. Na ang mga ito sa pamamagitan ng pananampalataya, nagsiglupig ng mga kaharian, nagsigawa ng katuwiran, nangagtamo ng mga pangako, nangagtikom ng mga bibig ng mga leon. Anong verse yan? Hebrew 11:34, 33, 32. 32. At ano pa ang aking sasabihin? Sapagkat kukulangin ako ng panahon kung isa-isa-isayin ko ang mga tungkol kay Gideon, kay Barak, kay Samson, kay Jepte, tungkol kay David at kay Samuel at mga propeta. Ito yun. Kung saysayin ni Pablo, kukulangin siya ng panahon. Kung saysayin niya ang Sabat, sinong sumulat ng Sabat sa Exodo? Moses. Kung saysayin niya kay Samson, sa mga propeta, kukulangin siya ng panahon. Kaya wala kang makikitang sulat dyan. Ngayon, yung sinabi ni Paul, kukulangin siya ng panahon para isulat yan. Sino ngayon ang magpapaliwanag yan tungkol sa pinag-uusapang Sabat sa panahon ngayon kung anong araw ang Sabat ni Kristo? Merong ipupuno ang Diyos sa Israel na magmula sa hintil. Tingnan natin na Romans chapter 11 verse 12. Ngayon kung ang pagkahulog nga nila ay siyang kayamanan ng sanlibutan. Ngayon, nung nahulog ang Israel, naging kayamanan ng sanlibutan. Dumaming tao. Sunod. At ang pagkalugi nila ay siyang kayamanan ng mga hintil. Nung nalugi sila, naging kayamanan ng mga hintil. Yan na. Yumaman ang sanlibutan, yumaman ang hintil. Bantay kayong mga hintil ngayon naging bilyonaryo, ha? Tuloy. Gaano pa ang kapunuan nila? Ibig sabihin, may ipupuno doon sa nahulog at doon sa nalugi na ito ay magmula sa hintil. Sila yung tinutukoy ni Paul na magpaliwanag doon sa sinasabi niya na kapusin siya ng oras. Kaya tayo ngayon ng mga nagtuturo, mga nangangaral, magmula sa pagiging hintil,
Walang tipan, walang Diyos, pag-asa di kabagi sa bansang Israel. Walang pangako. Magkakaroon siya ng pangako at pag-asa through Jesus Christ na sila ngayong bilang ng kapunuan ng kakulangan ng Israel na magtuturo tungkol sa Sabat ni Kristo, kailan ang araw, kailan ang first day of the week. Sapagkat yung 7 binanggit ni Apostol Pablo kay Barak, kay Jepti, kay Samson, sa mga propeta, kay Gideon, kay David, sino pa? Samuel, Samuel. Jeffrey. Yung 7 na yon, siyang binigay ngayon sa atin, ang mag-handle niyan, binanggit noon sa Isaiah chapter 9, yung binigyan ng kapamalaan ng Diyos na ilagay sa kanyang balikat yung panggoberno. Walang iba yung ating Sibyo. Walang iba yung pinersecute, walang iba yung pinatay na humiwalay sa evil association sa daigdig na ito. Na kung sino mang church ngayon na hiwalay sa sistema ng evil associations, kailangan mamatay din siya sa dating pagkatao. Pag namatay siya sa dating pagkatao, yung 7 na hindi masaysay ni Apostol Pablo, sila yung magsasaysay bilang kapunuan sa kakulangan ng hintil. Yan mga kapatid. Ngayon, merong ipinakita na isang pag-aaral po ng ating ibabahagi tungkol sa binanggit ng Biblia. Maring isa sa mga atin pong pagbulayan sa ilang sandali ang tungkol po dito. Okay, tingnan ko muna, mga kapatid. Okay na yung pinakita ko, Sister Marlene? Okay. Anong ginawa mo doon? Pinicturean mo? Okay na. Okay. So, meron na akong titingnan na dito sa atin pong pinag-aralan bilang patunay pagdating po sa church. Tingnan natin sa banal na kasulatan bilang isa sa mga pagdidiin sa ating pag-aaral po. Okay, balikan muna natin yung isang talata sa Biblia, yung binasa mo, sister, kanina. Kay Apostol Pablong sumulat sa 2 Thessalonica chapter 3, verse 6. 2 Thessalonica, amen. 3:6. Mm. Aming inuutos nga sa inyo mga kapatid, Mm. sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo, Yes. na kayo'y magsighiwalay sa bawat kapatid na lumalakad ng walang kaayusan Yun. at hindi ayon sa aral na tinanggap nila sa amin. Mahirap magtanggal sa isang kapatid, sa isang tao, kung sinong lumalakad wala sa kaayusan. Sa panahon natin, ang hirap gawin yan. Pero in order ng Biblia na gawin. Bakit sinabi nating mahirap? May sinabi na huwag eh. Kasi po, pag sinabing evil associations, at kapag membro siya ng evil associations, hindi natin trabaho ang pagtanggal sa kanya as a member of evil associations. Kundi ang magtanggal niyan Diyos. Pag pinag-uusapan ng evil associations, ang dulot niyan trouble. Idadaan ng Diyos sa trouble para yung evil members alisin siya ng Diyos. Ayan na. So bakit ko sinabi yan? Sapagkat may prediction ang Diyos through the church kung paano po magkaroon ng katiyakan yung pinag-uusapan natin ngayon. To go away from any evil associations, to stop as a person that who are persecuted by any persecutions, both left and right, men and women, leaders, pastors, bishop, sino man siya. Ito pong sinabi ng ating Apostol Pablo sa chapter 5, verse 11. Amen.
1 Corinthians chapter 5, verse 11. Datapwat sinusulatan ko nga kayo na huwag kayong makisama sa kaninumang tinatawag na kapatid Hmm. kung siya'y mapakiapid o masakim Hmm. o mananamba sa Diyos-Diyosan o mapagtungayaw Hmm. o maglalasing Hmm. o manglulupi na gayoy wag man lamang kayong makisalo. Bilangin natin yung association na yan. Ilan yan? Una, huwag kayong magkisama sa Makiapid. unang association yun. Halimbawa, as a Gentile before ang buhay ng isang tao makasalanan. Pag naglingkod ka na sa Panginoon, pag hindi ka kasal, dapat kasal ka na. Pag hindi ka basbas sa Panginoon, dapat magpabasbas ka. Bakit po? Kailangan ang basbas mula sa Diyos. Kasi po, ang basbas nating natutunan, basbas ng evil. Ano bang basbas ng evil? Magsasama kayo sa hirap at ginhawa. O di nagsama yung mag-asawa, hindi ganon ang basbas ng Diyos. Si Apostol Pablo, pag nagpaliwanag, sumain niyo ang kapayapaan at kasaganaan na mula sa Diyos. Walang basbas na ganon na hirap at ginhawa. Kaya yan ang basbas. Lahat ng tao ngayon ang basbas. Hanggat pag namatay ang tao, yun din ang basbas. Anong sabi? Una, Makiapid, pangalawa, masakim, pangatlo. Diyos-Diyosan. Ano ba yung masakim? Pag masakim kasi, halimbawa, sister dedikasyon, mapagbigay. Mapagbigay sister dedikasyon. Sasabihin ko ngayon, sister, huwag mo nang ituloy yung pagbibigay mo. Yung isa, hindi na member ng Evil Association, pinipigilan ko. Yung nagpigil, Evil Association, akala mo, tama yung payo. Yung pagpigil na yun, membro ng Evil Association yun. Association yun. Pakiapid. Okay, wala ka na sa pakiapid sa literal. Makiapid sa spiritual. Ano yung meron? Ang panalangin na paulit-ulit, ginawa sa born again. Ang panalangin nakatayo, ginawa sa born again di umano. O di pakikiapid yun. Ang paggamit ng pizza sa mga gawain ng Diyos, pizza ng pigan. Ang pizza ng pigan, ginamit sa gawain ng Diyos. Hindi na nakapattern sa Hebrew calendar. O di pakikiapid. Automatic yun, evil associations. Those are any leaders are doing on that kind of practice inside of the church. Evil association. Napakiapid. Sakim. May sakim pa ba sa atin? May mga churches pa ba ngayon sakim? May mga iba, may mga church sinasamantala. Libre mo sa ganito, hati ka sa ganito. Tapos bandang huli, ikaw rin ang mali. Evil associations, gusto lang pakinabang ang hapon. Bibigyan kita ng sabi ni Jacob, okay, bigyan kita ng pagkain. Sabi doon sa kanyang panganay na kapatid, sino yan? Si Esau. Palibasa itong Esau gutom. Sige, payag na ako. Binigyan siya ng pagkain. Sumunod ngayon si Esau sa usapan nila ni Jacob. Pinagpalit ng pagkapanganay. Ngayon, alam mo yung turo that you are under Jesus Christ's government. Inalok ka ngayon ni Jacob. Na ano ba yung style ni Jacob? Style ni Jacob mandaraya. Kasabot niyang nanay niya. So, ang aral mo, ulo, naging bontot ka ngayon, nakasama ka ngayon sa mga bontot, kasama mo yung mga evil associations. Andun, membro ka na ng evil associations. Pagdating ng linggo, worship sa Diyos. Pagdating ng Huwebes, worship sa Panginoon. Saan ka ba talaga, kuya? Ano ba talagang paglilingkod mo sa Diyos? Ang evil associations, magulo ang sistema ng takbo ng paglilingkod sa Diyos. At the same time, ang kanyang family. So, minsan binigyan tayo ng tamang direksyon ng Diyos, minsan lang yon.
at binigyan ka ng tao para i-guide tayo sa paglilingkod sa Diyos, i-maintain mo kung anong binigay ng guide ng Diyos sa iyo. Sapagkat may prediction ang Diyos pagdating sa church. Yun ang binasa ni Sister. Ngayon, ano ang merong association ngayon? Mapakiapid, Sakim, ano pa? Mananamba sa Diyos-Diyosan. Yan. Ano ba yung pagsamba sa Diyos-Diyosan? Di ba alam natin statutes? Ibig sabihin, ang Diyos-Diyosan spiritually, kapag naniwala ang isang tao sa sinabi ng isang tao na against doon sa tinakda ng Diyos, that is idolatry or Diyos-Diyosan. Ngayon, sino dinodiyos mo ngayon? Yung friends mo. Yung kaibigan mo ngayon, naging friends. Ilang friends ngayon ng Roman Catholic, ilang friends ng Trinitarian, ilang friends ngayon ng mga evildoers. Ang dami. Sabi ni Sister Marlene, stop. Nakinig naman. Kasi maganda ang payo. Kasi may patotoo ang tao sa lugar. Ngayon, pag ginawa nyo pa rin, you're against the will of God. Pero, as a friends, as a neighbor, gagawin mo. Papasin mo salitang pagrespeto. Pero pagdating sa paglilingkod sa Diyos, huwag kang magpadala sa sino mang tao na magbuyo sa iyong kaisipan para i-control ang decision mo. Dahil pag ganyan po ang ating friends sa kasulukuyan, delikado po yan sapagkat ngayon maraming ahente na maging membro ang tao sa asosasyon ng evil. Daming ahente, may gwapo, may sexy, may mataba, may eksakto lang katawan, may talagang mapagbihis. Hindi natin alam na unti-unti yung pag-recruit ng tao sa isang tao. Evangelism, house to house, alokin ka ng Bible study, may i-share kami sa iyo 5 minutes lang, Word of God. Ganun po, mga kapatid kay Kristo. Kaya maraming ngayong mga, hindi naman lahat, kabilang doon sa association na yan. Okay, isa, Mapakiapid, Masakim. Sakim, Mananamba sa Diyos-Diyosan. Namba sa Diyos-Diyosan, Mapagtungayaw. Tungayaw. Manglalasing. Ano ba yung tungayaw? Malalim na English yung tungayaw. Ang tungayaw, Sa Tagalog, mahilig sa English. Bablier yan. Di ba may talata na nagsasabi na maging kontento kayo? Di ba? Halimbawa, nagluto ka ng kangkong at saka kalabasa. Ang hinalo mo lang sardinas. Sasabihin mo ngayon, dapat hinalo mo dyan, baboy. Sasabihin mo ngayon, mahal ng baboy ngayon. Hindi, kahit 1/4 lang. Naluto na nga, inahain sa'yo, kakainin mo na, magreklamo ka pa. Yung mahilig alam mo, may mga taong gano'n na kapag hindi nakapagsalita, para bang boring sa kanya. Yung makapagsalita lang siya, okay na. Mga kapatid Kristo, hindi ganyan. Pinipredict yan ng ating Apostol Pablo na meron yan dito sa mundong ito kung anong klaseng asosasyon. Ayan na. Dati, membro tayo ng asosasyon dati. Sister, membro sa asosasyon dati yan. So, nakalabas ka na. So, nagalit na sa'yo ngayon, yung head ng asosasyon, pat lumabas ka, kailangan ka namin ngayon. Hahabulin ka ngayon para makabalik ka sa association ngayon. Yan na. So, tingnan natin pa. Unang association, Papakiapid. Pangalawa, Sakim. Pangatlo, Mananamba sa Diyos-Diyosan. Pangapat, Mapagtungayaw. Panglalasing. Marami ngayon, sabi ko nga sa comment sa akin, ang tamang church, religion, kundi yung church lang na tinayo ni Kristo. Tama, 100%. Sabi ko, ibig sabihin, namuhay ka ng may kabanalan, kaibigan o kapatid. Nagsin siya ng mukha na parang hindi niya magawa yung sinabi ko. Sa Facebook, sa YouTube, ganyan po, usapan, share ng salita ng Diyos. May nag-persecute sa'yo, may nag-criticize sa'yo, okay, go ka lang.
And then, ipakita mo lang sa kanila yung katanungan mo na hindi ka magpakitang magaling ka. Pag tinanong mo lang sila, doon mo makikita kung anong standing nila. Kahit hindi mo sila kaharap face to face, ngunit doon sa usapang ganun ang palitan, ma-identify mo kung anong itsura ng taong kausap mo. Walang church makapag-save, tama. Walang grupo na makapag-save, tama. Liban kay Jesus Christ lang. Dahil si Jesus Christ lumabas sa association na ito. At pangilan na tayo sa association na yan? Pakiapid, Sakim, Diyos-Diyosan, Pangayaw, Lasing, oh, ano pa? Yan lang. Oh. Bakit anim? Balikan mo nga. Una, Pakiapid. Pangalawa, Sakim, Mananamba sa Diyos-Diyosan, Diyos-Diyosan, mapagtungayaw, Pangayaw, manlalasing, Lasing, manlulupig. Lupig. Oh. Ilan? Anim. Oh. Ano? Anim lang sila. Okay, puntahan mo yung Revelation chapter 21 verse 8. Ilan din 'yon? Ngunit sa mga duwag na at sa mga hindi nananampalataya at sa mga kasuklang-suklang at sa mga mamamatay tao 4, at sa mga makiapid 5, at sa mga manggagaway 6, at sa mga mapagsamba ng Diyos-Diyosan 7, at sa lahat ng mga sinungaling 8. at ang kanilang bahagi ay sa dagat-dagatang nagdiningas ng apoy at asupre na siyang ikalawang kamatayan. Kung i-plus mo yung 6 plus 8, 14. Oh. Yung 14, yun yung pizza na pinatay ang kordero to pay for our sin. Kaya 14 talaga. Hindi pwedeng mag-away ang 15 at 14 sapagkat 14 talaga to pay for our sin. Kasi lahat tayo ay naging membro ng Association ng Evil before Christ, kasama ng Israel. Ngayon, kung titingnan natin po dyan sa competition na yan, 28:1, chapter 21, verse 8 ng Revelation, yun ay wala sa kanila ang sinasabing makalakip sa unang pagkabuhay na maguli. Wala sa kanilang ikalawang kamatayan. Pero diyan, nasa kanila ang ikalawang kamatayan. Ngayon, sinabi ni Paul, ang evil association sa daigdig na ito, talagang pinipredict talaga niya na meron. Yan na binanggit niya. Ilan yun? 6. At nababasa mo yan sa 2 Thessalonica chapter 3, verse 4. Sige, balikan natin. At may pagkakatiwala kami sa Panginoon tungkol sa inyo. Yun. Na inyong ginagawa at gagawin naman ang mga bagay na aming inuutos. Yan. Ang pagsabat ng Sabado, that is evil association. Ang pagsabat ng Linggo, that is evil association. Pastor, pwede namang magsamba lahat ng araw? Yes. Pero if we took a special day of God, which is the gathering of the church, fellowship, may mga araw na inilaang kang higit sa lahat ng araw. Yun yung para sa Diyos. Sapagkat mayroong utos para sa tao, may utos para sa Diyos, which is 10 Commandments. At nilagay doon yung Exodus chapter 20, verse 8, na yung pakabanalin ang ikapitong araw, na ang katuparan ng 7th day, si Jesus Christ, na yung pinipersecute at yung lumabas sa sistema ng evil association si Jesus Christ, kaya siya pinatay. Pinatay din yung mga apostol. Tayo naman kailangan mamatay sa dating pagkatao para lumabas tayo sa evil associations. Like number 6 associations, evil associations, and also 9 or 8 associations. So 14 lahat yun na associations. Therefore, Christ died for us to pay for our sin. Completely.
Kaya kapag ginamit ang competition ng God's competition and evil competitions, kapag ginamit parehas yan, hindi ang Diyos nakicompromise. Hindi dapat i-ignite ang special celebration sa Panginoon sa evil associations. Kaya ang salitang parehas lang naman sa Diyos, wrong. Sapagkat kapag ang isang tao talagang nakadesign sa evil associations, naki-compromise siya. Pero kung ang tao hindi nakadesign sa evil associations, ipaglaban niya. Kapag pinaglaban niya, meron siyang duty and responsibility sa kingship time ni Jesus Christ. Pero kung baliwala lang sa kanya, one day, kaya ang sabi ni Apostol Pablo, balikan natin, Ephesians chapter 5, verse 8. Sapagkat noong panahon kayo kadiliman, datapwat ngayon kayo kaliwanagan sa Panginoon. Yan. Magsiglakad kayo gaya ng mga anak ng kaliwanagan. Yan. Ang evil associations, ang lakad nila, like the son of perditions. Dilim. Hindi alam ang directions. Magulo. Ha? Pag lumakad ang tao sa liwanag, wala siyang sakit, wala siyang karamdaman, wala siyang hapis. Always excited siya. Wala siyang takot sa babala ng the big one, wala siyang takot sa babala ng typhoon, tsunami, crisis, famine, earthquake. Wala siyang takot. Sapagkat hindi siya lumalakad sa dilim, kundi sa liwanag. And the sons of perditions, which is member of evil associations, balisa. Sapagkat member siya ng evil associations, at nandoon po yung term palagi na manungayaw, manungayaw sa kapwa, manungayaw sa kapwa, manungayaw sa kapwa. At yung kapwa na friendly, napipenetrate ng mga taong manunungayaw. So without knowing, nagiging evil associations ka na rin, at number one ka na rin persecutors. At huwag mong hayaan yun. Di bali wala kang best friend, wala kang friend, liban sa Diyos. Kung tama naman ang iyong panindigan sa Diyos. Pero kung magkaroon ka ng kaibigan, manungayaw naman, ay huwag ka na makipagkaibigan. Ang dami kong mga kaibigan, mga pastors, pero bakit ko makipag-compromise? May mga pastor na manluloko, may mga pastor na pakinabang lang habol. May mga pastor na ang habol lang, yung sila lang ang magkaroon, hindi yung membro. Ang dami kong kaibigang pastors. May pastor sa kong nalaman, yung church, bininta pala. Yung bininta ng church, magkano yun? Na yung lupa na yun ay lupa ng magkakapatid. Bininta ng isang kapatid, hindi alam ng isang kapatid. Meron namang mga church na ang habol, pag mayroong isang lupa na ginagamit sa gawain ng Panginoon, ina-assume ng isang church property na namin yan. May mga pastor na gano'n. Okay, chapter kayo, bahala kayo magpakain, bahala kayong gumastos, wala kayong magpakialam. Hayaan yung isang chapter na mabigatan doon sa pangangailangan. May mga pastor na gano'n. May mga pastor na gano'n, nag-ipon ng mga pastor para lang mai-promote ang kanilang sarili na sila ay church. Pero ang layunin, hindi talaga. Kawawa ang mga followers. Kasi nga, ang mga Pilipino diehard sa paniniwala na talagang may Diyos in the name of Jesus Christ. Pero hindi natin alam na ang mga taong iyon ay kabilang doon sa nagpe-persecute sa katotohanan at the same time, membro ng evil associations. Association yun. And ang association ngayon ng evil nagkalat kasi po. Kaya napansin ko yan sa akin pong ministry na napupuna ko na bakit kapag meron kang isang lugar na inilaan sa paglilingkod sa Diyos,
Bakit inaangkin? Merong isa na nagsasabi na, okay, merong kaming chapter sa ganito. Sabi ko, paano naging chapter? Merong kaming church sa isang lugar. Samantala, yung church na yun na hindi pa, kumbaga, lumakad sa bata pa, palaki pa lang ng palaki, maliit pa lang, narinig mo na nga na kailangan yan, tanggalin na natin yung church na yan, alisin na natin yung church na yan, yung mga bakal na yan. Pagkatapos nung lumipat ka na ayon sa kalooban ng Diyos para sundin yung plano ng Diyos sa ministry na pinagkaloob sa'yo ng Diyos, amin yun, ba't nyo bininta? Inangkin, doon pa lang gusto nang ipipersecute na i-demolish yung lugar. May mga pastor na gano'n. Okay, magtayo kayo dito kasi pagdating ng mga feast of the Lord, magsama-sama tayo. Oh. Ngayon, pag tumagal ka na, sisilipan ka na ng mali ngayon. Paano mabunot ang poste mo? Hindi mo na mabunot ang poste, naiwan na doon. Hindi ba, pandaraya yan na estratehiya? Tapos ang daming umakyat. Daming pumaparoon. Na nag-declare na ang kaligtasan doon lang. Na ang Diyos, ang bayan, ang lungsod, ang syudad, paparoon sa Diyos, sa bundok, at tuturuan sila ng katuruan ng Diyos ni Jacob. Sino yung bundok na tumatayo? Si Kristo sa ating panahon. Pinatay na pinrosecute, lumabas sa evil associations. Kaya marami kong napupuna sa mga pastor po na yun po ang sinisikap natin na huwag tayong gumaya sa ganong mga estratehiya. Ngayon, nasaan yung mga tao ngayon yan? Masama nga lang ending. Kaya walang kapurihan sa Diyos pag ganyang ending. Why? They are servants of the Lord, di umano, but they are also members of evil associations. Kaya hindi ako agree. Bishop associations, I am disagree. Pastors association, I am disagree. Sino naglagay ng associations ng mga pastors, mga bishop? Yan ba ay biblical? Hindi. O bakit kaya nagkaroon ng associations? Merong isang pastor nag-alok sa akin ng association para daw pag ginulo ang isang pastor, i-rescue ng mga pastor, di maraming pastor. Hindi ganon. Ang labanan natin ay hindi sa laman at dugo, Ephesians 6, kundi sa hukbo ng kadiliman, sa himpapawid. Mga kapangyarihan sa himpapawid. Hindi nakikita yon. Ba't magbuo ka ng associations? Ang dami nag-alok sa akin, hindi ako ng associations. Meron na akong association. Ang association ko that we are under Jesus Christ government. Yan ang association ko sa Panginoon. Sabi ko sa isang tao, bakit mo kinukontra ang Christ government? Tandaan mo, walang pwedeng kumalaban sa Jesus Christ government. Sabi niya, oo, tama. Hindi sa tao. Tama naman pala, ba't kumalaban ka sa Jesus Christ government? Pinatunayan ng Diyos, 3 umatake. Labas. Pagpasok ng Christ government, 17 ang pumasok, pinalabas ng Diyos, inalis yun. Wala tayong ginawa na, pastor ng Armalite para tutukan sila tumakbo. Hindi. Tawa-tawa lang kami. Sino sa atin ang nanalangin na para magtagumpay tayo sa paglilingkod sa Diyos? Di ba lahat tayo? Stop doing against the will of God. Go away from any evil associations. Kung ano bang associate ngayon meron sa katawan natin, sa bibig natin, tanggalin na natin yun. Pag hindi natin tinanggal yun, mga kapatid, kay Kristo, lagi lang natin kalaban ng katotohanan. Hindi tayo magkakaroon ng rest. Even in any church today. Kahit araw-araw kang nalangin, kahit devotion ka araw at gabi. Next week, marinig mo pa rin ang salitang system ng evil association.
Next week, marinig mo pa rin next week. Ang hirap niya mga kapatid eh. Actually, walang ganang mentality ang mga apostol at hindi yan tinuro ng mga apostol tungkol po sa paglilingkod ng isang tao sa Diyos. Halimbawa, sinabi mo, you are a conqueror from any poverty, from any disease or sickness. Okay, you are healed totally in the name of Jesus Christ. That is your testimony today. After 1 week, yan na naman. After 1 month, ano ba yun? I-testimony na naman na ganito, may ganyan. Teka, anong nangyari? Instead, ang pera ng isang tao maggamit sa paglilingkod sa Diyos sa napunta sa manakmal. Because they are persecuting the missions and the sacred missions of God na ginagawa ng mga lingkod ng Diyos. Akala natin ganun-ganun, hindi po mga kapatid, hindi biro yan. Eh sabi ko doon sa isang nag-recruit sa akin, kayo na, magbuo ng association. Hindi na ako sali. Ang kasama kong association is 144,000. Ngayon, yung bilang na 144,000, kawawa itong mga grupo na merong 300 or 1 million members of the church. Kasi po, yung idadagdag doon sa Romans chapter 11 verse 12, yung kakulangan, ang target ng iba na association ay 144,000. Ay paano kung halimbawa si Sister Marisa ay pang 145? Ay hindi ka nakasali. Kasi 144 lang kailangan eh. Ay paano yung mga churches na merong mga 1 million, 2 million na mga members? Kawawa yung iba. O di sinong priority? Yung mga saserdote, yung mga pastor doon, yung mga minister, yung mga head doon. Eh yung iba kawawa. Hindi 144,000 ang idagdag doon ng kapulungan. Nung nahulog sila, nagsiyaman ang sanlibutan. Nung nalugi sila, yumaman ang Gentile. Itong mga hintil, through Jesus Christ, sila yung kapunuan. Sila yung magpupuno sa kakulangan, sa pagpapaliwanag, dahil nagkulang si Apostol Paul ng araw, sila ngayon ang magdagdag ng pagpapaliwanag. Tungkol sa Sabat, tungkol sa first day, lahat na hindi sinulat ng mga apostol, silang magpaliwanag niyan. Na yung mga taong yan ay kalakip sa unang pagkabuhay na maguli. Sila yung walang kamatayan. Hindi sila natatakot magsalita tungkol sa kamatayan sapagkat hindi na nila papasukin yung ikalawang kamatayan. Yan. Kaya ang prediction na ito, nilinaw ng Diyos sa panahon natin, especially the church, na yung association yan. Okay? Inaisa-isa na kanina, ano? Okay? Basahin pa natin yung sulat ni Apostol Juan in chapter 15 verse 20. 15 verse 20. John chapter 15 verse 20. Alalahanin ninyo ang salitan sa iyo'y aking sinasabi. Ang alipin ay hindi dakila kaysa kanyang Panginoon. Yes. Kung ako'y kanilang pinag-usig, kayo naman ay kanilang pag-uusigin. Grabe. Kung tinupad nila ang aking salita, ang sa inyo may ay tutuparin din. Yes. Kung inusig sila, usigin ka rin. Kung tinupad nila, tutuparin mo rin. Amen? Tulad ng ministry na tinanggap ko sa Panginoon. May taong nagturo sa akin. Okay, tiningnan ko sa scripture. Biblical. Hindi ko pwedeng baguhin yun. Susundin ko yung mentor na nagturo sa akin. Ang problema, yung mentor nagturo sa akin, hindi na nakapagpatuloy. Umatras. Atras ba ako? Hindi. Dahil hindi ko naman siya ang mentor. Si Jesus Christ ang mentor ko. Nakuha natin. Ang Diyos ang ating tagapagturo. Yan natin pinagpatuloy sapagkat ako'y alipin, siya ang Panginoon. Ganon po ang paglilingkod sa Diyos. Hindi tinitraining ka ng sobrang maraming taon, natuto ka na, itinandaan mo na, naisip mo na hindi na ako alipin, Panginoon ako, sige. Pero sabi ng scripture, anong sabi? Alalahanin ninyo ang salitan sa iyo'y aking sinabi. Ang alipin ay hindi dakila kaysa kanyang Panginoon. Kita mo bago mapagpatuloy,
ang alipin ay hindi dakila sa kanyang Panginoon. Tinuruan ka ng Sabat, naniwala ka. After how many years, hindi ka naniwala ng Sabat? Naging dakila na itong alipin kaysa kanyang Panginoon, binaliktad. Hindi kaya nakalimutan? Kasi sabi ng Scripture, alalahanin nyo. Hindi kaya nakalimutan? Ang nasa isip, puro na lang material. Nakalimutan. Meron palang hypnotism ang material. Dinala ka lang sa isang lugar, pagdating doon, hypnotize ka na, nagbago ng isip mo. Ha? Oh, alalahanin nyo? Ang inyo ang salita. Hmm. Sa inyo'y aking sinabi. Ano yan? Alipin ay hindi dakila. Ang alipin ay hindi dakila sa kanyang Sino ba ang ating Panginoon? Di ba Diyos? Amen. Sunod tayo, alipin tayo eh. Ano pang gagawin natin? Sunod tayo parehas. Tuloy. Kung ako'y kanilang pinag-usig, kayo man ay kanilang pag-uusigin din. Kung tinupad nila ang aking salita, ang inyo man ay tutuparin din. Pag inosig ako, usigin din kayo. Hindi yung pag inosig ako, bahala ka pastor, lalabas kami. Hindi kami kasama sa pag-uusig. Basta kami good, ikaw bad. Mga kapatid, bihira kung makita yung ganyan. Pag inosig ang Panginoon, usigin ka rin. Hindi yung pwedeng bahala ka Panginoon, basta kami, labas kami dyan. Kaya nga sa kayusan, bago gagawin, pinag-uusapan. And then, i-implement. Pag nag-implement, pag mayroong pag-uusig, hindi ka mahirapan sapagkat pinag-uusapan yung implementation na ginawa. Okay. Spiritually, si Christ existing na before the foundation of the earth. 1 Peter chapter 1, verse 20. Lumabas siya sa time ng declaration ng 1521 ayon sa paliwanag, 30 or 33 AD. Pag kinumpit mo yon, yung mga time, yung mga century from 1st century hanggang sa time natin, ang declaration is 2025. So meron ng 2,000 no, na computation ng panahon. So pag binilang mo yung year 2025, yung bilang na yun, bigay nila. So anong bigay ng 2025 hanggang sa panahon natin? Anong itinuturo sa atin? Ano ang pinapakain nila pagdating sa church? Anong mga predictions? Walang pakialam. Nag-church, nagsamba, siging sigarilyo, siging inom, siging ang pakikiapid, walang pakialam. Pagdating ng linggo, samba. Pagdating ng samba. Pagdating ng samba. Puri. Pero yung pala, membro ng evil associations. So bakit tayo Merkulis ngayon? Bakit hindi tayo Sabado? Bakit hindi tayo Linggo? Kasi tayo, actually, mga Sabadista. Kaninong Sabadista? Kaninong Sabat? Sa Diyo? Hindi. Kay Christ. So paano pagtagpuin ng Sabat ng Diyo at saka kay Christ? Sa Diyo is Sabado. Kay Christ is Merkulis. Si Christ ang katuparan ng Sabat. Ibig sabihin, kung may Sabat ang Diyo, may Sabat ang Roman Catholic, ang Sabat ni Kristo ang sundin nila. Yan po ang tamang pagtatagpo. May propesya ba yan, pastor, ng propeta? Meron. Saan makikita? Mag-chat kayo sa akin para pag-usapan natin. Okay, dito muna tayo. 2 Timothy chapter 3, verse 12. Oo, at lahat ng ibig mabuhay na may kabanalan kay Kristo Jesus ay magagbabata ng pag-uusig. Yun. Lahat ng nabubuhay kay Kristo Jesus ay Magagbabata. kaya hanggat mayroong evil association sa daigdig na ito at mayroong tao na naging
membro ng evil associations habang buhay siyang nasa pag-uusig. Pero kung siya ay labas na sa sistema ng daigdig na ito at out na siya sa evil associations, may pag-uusig man, hindi tatalab sa iyo sapagkat patay na siya sa dating pagkatao. Kaya hindi ka nagre-react, hindi ka na sa salitang laban sapagkat patay na ang tao sa dati niyang pagkatao. Kaya ang sabi ni Paul, may katawang ukol sa laman, may katawang ukol sa espiritu. Ibig sabihin yung laman kapag meron siyang pagbabata at merong nagbata para sa kanya, walang iba siyang titingnan ang ating Panginoon. Tayo yung alipin. Ngayon, habang nabubuhay siya, meron siyang pagbabata. Pero hindi niya maramdaman yung pagbabata na yon sapagkat patay siya sa dating pagkatao. At the same time, out na siya sa evil associations. Pag out siya sa evil associations, hindi niya mapansin yung pagbabata na yon. Lumipas lang yung araw, na nagulat ka na lang, 2026 na pala. Salamat sa Diyos, may buhay ka pa, lumakas tayo, pinagaling ka, pinatatag ka sa paglilingkod sa Diyos. Yan. So, missions, duty, responsibility, and any charity program, lahat pinaiiral, patuloy. Na hindi lang sa malaking church pinaiiral yan, kundi maging sa mga taong nagpapatuloy sa paglilingkod sa Diyos. Kaya ipinakita ng scripture dito sa ating binasa na talagang may pagpipredict concerning the church. Na talagang meron at merong nanatili at merong lumabas at merong nagpatuloy. At dito natin nakikita sa pagpapairal natin sa tulong ng Diyos sa Christ Sabbath ang tungkol sa mga associations ng evil at kung paano ang daigdig ay napinitreat nito at kung paano din tayo ay pinalabas ng Diyos sa sistema ng sanlibutan. Kaya ang katunayan, ipinakita ni Apostol Pablo, meron tayong basahin sa isa pong scripture dito. Sinong magbabasa English Bible? Tagalog. 3 John chapter 1, kay Apostol 1, 3 John chapter 1 verse 3. Tagalog. Sapagkat ako'y totoong naggalak Yes. ng pagsigdating ang mga kapatid at ng mga patotoo sa inyong katotohanan, ayon sa pagkalakad mo sa katotohanan. Ngayon, kung mayroong nagpaliwanag sa panahon natin tungkol sa katotohanan, spiritual and literal, magagalak tayo. Kung may information sa YouTube, sa Facebook, mga pag-share ng salita ng Diyos tungkol sa Sabat ni Kristo, ang social media open naman po. At maaari po tayong magtanong at mga katanungang interesado tayo, hindi upang i-persecute. Sapagkat ang pinaliwanag ng scripture ay malinaw. English Bible, 3 John. For I rejoice greatly Yes. when the brethren come and testified of the truth that is in thee, Yes. even as thou walkest in the truth. Kasi dati po, walang social media, ang hirap mag-research. Ngayon, kung meron kang signal, mag-open ka ng Facebook, ng YouTube, ang information dumarating na sa iyong bahay. So, ang kailangan mo nang gawin, namnamin, pag-aralan, buksan ang Biblia, at subukang magtanong kung merong dapat na itatanong. Na isang kagalakan, sabi ni Paul, ang mga ganong dumating, hindi lang sa literal, mga kapatiran. Pag sinabing kapatiran, mga kapwa, naglilingkod, nagtuturo, salita ng Diyos. Spiritual, literal, anumang information na dumating sa tahanan natin, sa ating sarili, sa pagsusuri, let us rejoice and be joyful unto the Lord. Kaya sa ating pagtatapos, pansamantala, sa ating pong diriwang sa hapong ito, na bilang pagkilala sa 7th day of the week through Jesus Christ,
na ating pinasalamatan, pinapapurihan ang Diyos na isang kagalakan natin sa Panginoon na hindi lang tayo nakapag-share para sa ating sarili, kundi para sa ating mga kapatid sa pananampalataya sa iba't ibang panig ng daigdig. At tayo'y bukas at libre, walang bayad, maging ang mga Bible study. Sa Diyos ang pinakamataas na papuri. God bless to everyone.